Okay, nandito tayo sa market. Okay, sa chart natin. So, ano daw ang una nating gagawin? Di ba? Triple trace method. So, yung unang trace natin is trace the trend. Ang maganda kasi dito sa ating GTTM, wala tong pinipiling time frame. Okay? Kung gusto mong ma-master, sasabihin ko naman sa iyo kung paano mo ito matututunan at paano mo ito ma-master. Mamaya na lang po sa dulo ng ating video. Okay? So ngayon, ang gagawin natin is maghahanap daw tayo ng trend. So, tingnan natin kung magkakaroon nga ba ng trend o ano yung makikita natin trend. Okay? Lagi ko sinasabi kapag bukas ng market, laging observation muna. Okay? Observe muna yung market. So, obserbahan natin yung market kung ano yung gagawin niya. Okay? Let's go. Okay, dito nakita na natin na kung ano yung ginagawa ni market. So, gumagawa siya ng uptrend. So, ito. Yan. So, uptrend. So, ito. Kung familiar kayo o kung hindi nyo alam yung BMS o yung kasi ginagamit to sa mga SMC, Smart Money Concept, okay? Pwede naman gawin ninyo itong higher high HS. Lagyan nyo lang siya ng palatandaan. So, ibig sabihin, gumawa na siya ng panibagong higher high niya at nagkaroon ng breakup structure at gumawa na naman siya ng higher high niya rito. Lagyan natin dyan is another higher high na naman. Okay? And then, ito yung lower low. Okay? So, ibig sabihin nito, gumagawa talaga siya ng ay, bakit lower low? Sorry. Lower high pala. Yan. So, it meanings lang naman nito ay gumagawa siya talaga ng paangat. So, kailan at saan tayo pwedeng mag-entry ng paangat, ng pataas? Okay, dahil nga na-confirm natin na ang market sa M1 puro pataas ang ginagawa. So, kailan ka pwede pumasok sa market? Saan ka mag-e-entry? So, hahanap tayo ng magandang setup. Okay, confirm na, uptrend. Confirm natin na uptrend ang bias natin ngayon kay M1. So, hahanap na lang tayo ng pwede natin pag-entryhan. Hanap tayo ng magandang setup. Kailangan burahin natin to. Tulad na sinasabi ko nga, ayun ang pwedeng mangyari. Okay? So maghahanap na tayo, waiting lang, kalma, relax. Okay, dito sa area na to, nakikitaan natin yung M1 ay parang may ibang ginagawa. Sa makikita mo naman na parang head and shoulder yung ginagawa niya dito. Ito. So kung familiar kayo sa head and shoulder, pero huwag kayong mag-alala, dito sa atin sa GTTM meron tayong itinuturo kung paano yung mga reversal, kung ano yung iba't ibang reversal pattern na pwede nating i-apply sa pagtitrade natin sa forex. Okay? Kasi yun naman yung hinahanap natin, di ba? From down, makikita nyo dito, mula sa pababa, okay? Pataas, pababa, okay, tapos tumaas ulit, tapos bumaba, may magandang potential to. Mukhang head and shoulder talaga to. Okay, ano yung head and shoulder? Isa sa mga klase ng reversal pattern. So, bakit nga ba nagkaroon coach ng reversal? Paangat yan. Paangat, di dapat nag-reversal yan, pababa. Hindi. Ang reversal, pag nagkaroon na ng pababang ganyan, tapos hahanap na yan ng sign, nababalik na siya. Okay? Nababalik na siya ulit pataas. Hindi po ibig sabihin ng reversal na ang trend ganon. So marami siyang ibig sabihin yung reversal. So kung makikita nyo dito, pababa siya, bumaba, pero nagkaroon ng reverse, pwedeng umangat naman na siya. Tapos na yung pababa na to. Okay? So,
Check natin. Burahin ko lang to. Delete natin to. Delete natin to. And then, dito, makikita natin yan. Ito ngayon yung neckline natin. Ito. Yan. Yan yung neckline natin. At yun yung gusto natin na umabab na dyan yung presyo. Kasi kung aabab talaga dyan, ibig sabihin, i-consider natin na confirm yung neckline. Ibig sabihin, confirm yung head and shoulder. Pag binasag niya yung neckline. So, ang tawag ko dito ay neckline. Yan. Okay? Pag ito umangat hanggang pa ganon, pwede na tayong mag-entry. Wait lang. Hop! Yan ang magandang confirmation. So, pwede na tayo dyan mag-entry. So, ang target natin, ito. Yan. Tapos, ang SL natin ay below here. Okay? So, ang price ay nasa 60. Nung nakita nyo to, dapat nung nakita nyo to, na nag-above na siya ng konti, pwede tayo dyan mag-entry. Okay? So, yan, pwede naman 60. Tapos, ang SL natin, pwedeng below dito sa 32.52. O kaya naman, sa 56. Kasi gumawa siya dito. Kung alam nyo to, ay OB. Okay? Below dito sa candlestick na ganyan. Basta yung ganyang candlestick, pwede dyan. So, dun sa mga, sabi ko nga, sa may mga alam na, sa mga ICT o ano, alam nyo yung pagtingin ng candlestick. Pero wag ulit po kayong mag-alala kasi syempre, sabi ko nga, dito sa GTTMA, ituturo natin lahat yan. Diba? So, napakasimple lang, change trade, tapos reversal, hanap ka lang ng pwede natin pag-entryhan kapag confirm na meron niyang paangat. Okay? So, tingnan natin yung mark. So, dito pa lang, TP hit ka na. Okay? TP hit ka na kagad dyan. Di ba? Napakaganda. Napakasimple lang. Tapos, 1 minute lang to 1 minute lang. Hindi ka na naghintay ng ganong katagal. At nakakuha ka na ng so, sabihin natin 50 pips tapos sumobra pa. Kunyari, nag-BE ka. Diba? Sumobra pa. Nakakuha ka ng 120 pips. So, sa ganitong strategy kasi talaga, ang pinaka first target mo ay yung dati niyang higher high. Yan yung pinaka first target natin talaga. Pag ganito, na may mga gumagawa siya ng uptrend setting. So, ito yung lower high niya ulit. Up key. Okay? So, dito sa strategy na to, ang hinahanap natin kung ano yung trend. Tapos, pag nahanap mo yung trend, saan ka pwedeng mag-entry? Kung ano yung pwede mong pag-entryhan. So, marami pang way para makapag-entry. Tulad na lang ng tawag dito ng Fibonacci retracement. Diba? Yung Fibonacci retracement, trend mo lang sa kung nasaan. Yung last, slow. Kung mapapansin mo, pasok na pasok siya sa 61%. Diba? So, maraming way para makita natin kung ano yung at kung saan tayo pwedeng mag-entry. Basta ang pinakamahalaga, malaman mo muna kung ano yung bias. Kung uptrend ba to o downtrend. Sabi nga nila, trend is your friend. Okay? Kapag nalaman mo kung ano yung bias, then maghahanap ka ng pwedeng position of entry. Ito yung mga price of value o value ba kung saan yung price may value ba para mag-trade doon sa area na yon. So, ano yung mga confirmation? So, kung nandun ka pa rin sa confirmation ng Doji, Finbar, wala, hindi ko alam. Basta kasi noon pa, hindi naman ako talaga doon naniniwala. Okay? Talagang pinaniniwalaan ko yung talagang market structure. Okay? So, hanggang dito na lang. At sana, naintindihan niyo. O ngayon, kung nag-in-apply natin pala, okay, mamaya na pala.
Hindi pa pala ako magbababay. Okay, tatanggalin ko muna to. Delete. Okay. Okay. Di ba? Kung nag-entry ka at may $20 ka lang o $100, syempre, para naman maganda ka. Huwag naman yung $20 ang pwede mong ipang-trade. Okay, kasi medyo maliit at hindi ko alam, basta sa akin, para sa akin, mas maganda kung $100. Okay? Ngayon dito, mapapansin mo, di ba? Yung SL lang natin ay napakaliit. O kung isasagad na natin to sa lower high niya, kasi kapag binasag na yung lower high niya, yung dati niyang lower high, eh pwede magkaroon na dito ng reversal. So ibig sabihin na tanggal na yung uptrend. So yun ang ibig sabihin na kapag binasag niya pa yon. Okay? So pwedeng ito. Okay? Ibig sabihin o kaya naman dito naman sa reversal pattern natin, ang ibig sabihin kapag bumaba pa siya rito, ibig sabihin reject po. Reject yung reversal paangat. So pwedeng bumaba pa. Okay, nare-reject din naman kasi yung mga reversal trade. Okay, nare-reject din yan. So dito, kapag itong ginamit mong SL, nag-entry ka for example sa, sabihin natin 60. Okay, tapos ang SL mo ay 52. So may 80 pips ka. So kukompute mo yun. Paano ba yan? Baka malaki maging talo ko, $100. 0.01 lang ang entry ko. Para pagkatalo ko, $8 lang. Eh kung kaya ko naman magpatalo ng 20 USD, eh syempre 0.2 ka. Diba? 0.2, o di kung nag 0.2 ka, nakahit ka ng 100 pips, edi nakakuha ka ng $20. At kung 0.01 naman, nakakuha ka ng $10. So ang risk reward ratio, pag nandito sa pinakailalim ang SL mo, eh umaabot ng 1:1 risk reward ratio. Okay? Dahil nga 1 minute lang naman din to. Pangalawa, kung ang SL mo naman eh nasa 56 at kung alam mo tumingin ng ganitong candlestick, syempre sabi ko nga ulit-ulitin ko, ituturo naman natin yan dito sa GTTM. At kung paano, wait lang. Kung dito ka naman nag-SL eh 60 ka nag-ano, eh di natalo ka ng $4. Okay? Eh ngayon, sabi mo, maliit lang naman yung pwede kong italo dito eh. Eh di gagawin ko 0.3. Pag natalo ako dyan, may matatalo ako ng $12. So dito gumagana yung risk management natin tsaka money management natin. Okay? Okay lang. Pag natalo ako dyan, okay lang. Diba? At least, nag-trade ka with analysis. Diba? Nag-trade ka ng naayon doon sa market. Okay? So dito, nakakuha ka ng 40, 10, siguro 1:2 o 1:3 risk reward ratio. Napakagandang risk reward ratio. Yung 1:1 risk reward ratio is okay din naman yun. Goods pa rin naman yun. Okay? Pero mas maganda sana kung 1:2 risk reward ratio ang makukuha natin. Pero dito, siyempre, ang tinuturo natin ay yung may magandang pattern na talagang may pag-angat. Diba? So, basta, wala ako talaga doon sa mga doji-doji pin bar. Okay, kung paano naman kayo makakasali o paano kayo makakapunta sa aking community, bago lang po ito, bagong community na gagawin ko, eh pwede po kayong pumunta sa aking Telegram, tapos message nyo ako, Coach, paano ako makakakuha? Ay, huwag pa lang, Coach, ay lagi ko kasi nakakaday na marami nito. Siguro ka-trader na lang dahil hindi ko naman sinasabing coach ako. Sabi ko nga sa inyo, makikita nyo naman pag nagtuturo ako utal-utal pa, di ba? Kasi yung mga mentor o coaching talagang may vocabulary, kumbaga talagang magagaling magsalita yan eh. Sa atin kasi ang gusto natin yung straight to the point kung ano yung nakikita natin. Yun siya. Kumbaga wala nang yung ulit-ulitin para ituro kasi nakakapagod ng paulit-ulit. Sa akin, kung ano yung nakikita ko at kung paano ko siya ginagawa, yun lang yung tinuturo natin. So dito, actual natin tinuturo at actual nating pinapakita kung ano nga ba yung ano yung ginagamit kong strategy. So ito yung strategy na ginagamit ko. So sabi ko nga, marami kayong mga words na napakinggan na parang unfamiliar pa kayo. Pero syempre kapag andun na kayo at naituro na natin yan lahat-lahat, at huwag kayong mag-alala, hindi to techie. Okay, hindi to masyadong ma-technical analysis. Kasi maraming way para makita natin yung uptrend ba o downtrend. Tulad ng iba, gumagamit ng EMA 200, di ba? Para makita nila kung uptrend ba o ano. Pero tatanggalin din natin yun dito sa sistema na to.
Candlestick, tatanggalin din natin. Siguro sasabihin ko na lang is market structure. Okay? Ano nga ba yung market structure na ginagawa ng market? So doon pa lang sa market structure, makikita na natin kung ano nga ba talaga yung ginagawa ng market. So ito naman, kung paano kayo makakasali, sabi ko nga, pumunta kayo sa Telegram ko, tapos message nyo ako doon. Nagbibigay po ako doon ng contact kung paano nyo ako ma-chat, mami-message doon. Then magsisend ako sa inyo ng link o hindi pala link, di ko nga alam kung anong gagawin kasi bago wala. O either magsisend ako sa inyo ng video na may full tutorial. Okay, full tutorial. Tapos kung hindi naman magets, 'di ba? Pwede kayong magtanong sa akin. Okay, pwede niyo akong tanungin. 'Di ba? Kasi nga dahil may community tayo doon, pwede tayo doon mag-share of knowledge. Di mas okay. 'Di ba? Pwede kayo doon magtanong, coach, di ko 'to maintindihan. Ay, hindi nga pala coach. Bakit ba ako coach ng coach? Ka-trader, ano nga ba 'to? Di ko 'to maintindihan, di ko 'to magets. And then pwede niyo akong i-message. So, hanggang sa muli, kita-kits. Bye-bye. So, sana napaintindi ko yung risk management at saka money management.